Indigo's POV. Sandali! Pigil niya agad sa akin akmang papasok na ako sa loob ng sasakyan ko. Humakbang ito papalapit at hinigit ang kamay kong nakahawak sa pinto ng kotse ko. Huwag ka munang umalis. Mag-usap muna tayo. Imbes na puntahan mo si Daddy, ako na lang kausapin mo. Anong dapat kong gawin para hindi ka umatras sa kasal? Anito sa akin. I studied her carefully. To be honest, kahit medyo nauutal ito, meron something sa kanya na talagang nakakatakot. Ang kanyang aura ay naguutos at ito'y halos sapat na upang mapahiya ang sino man. Pero hindi ko kaya ipakita sa kanya na nanginginig ang mga tuhod ko sa harapan niya. Not now, lalo na kung may karapatan na akong magalit sa sitwasyon namin. Madali lang akong kausap, Fiang. Muli kong pinamulsa ang kamay ko at saka ko sumandal sa sasakyan. We are engaged now, and even though we're not married yet, I need you to be faithful to me. My voice was calm, but there was an edge to it. Hindi ka na bata. Naiintindihan mo naman ang ibig sabihin ng salitang faithful, hindi ba? Pinagmasdan ko siyang maigi habang naghihintay ng tugon. Hindi natitinag ang titig ko habang sinusubukan kong basahin bawat pagkislap ng emosyon sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay tumango na ito na marahan. She looks defeated. Naiintindihan ko, I was planning to end things with him today. Kumunot ang noo ko. End things? Sa hotel? Bumuntong hininga ito. First anniversary naman ngayon. Hindi ko ba pwedeng gawing espesyal man lang pamamaalam ko sa kanya? And why is this such a big deal to you? This is just an arranged marriage, Indigo. Castagner Azuma. Our wedding comes with a contract. Hindi to tulad ng ibang kasal kung saan pag-ibig ang pundisyon. Para sa amin, parang replay yan. Dapat alam mo yung limits kung gaano ka makikialam sa buhay ko. Roleplay? Bahagya akong natawa sa komento nito. Diyan ka nagkakamali, Fiang. Sigurado ko ang kasal sa ating pamilya, arranged man o hindi, kasal pa rin yun. At nakatayo pa rin tayo sa harap ng Diyos. Napakalaki ng halaga dito ng aking pamilya. Wala ni isa sa mga ninuno namin hanggang sa mga magulang namin ang nagloko sa arranged marriage na kinasangkutan nila. At hindi ako papayag na sa panahon masisira ang mababahiran ng kung ano pang bagay ang usapang kasal dahil lang sa katigasan ng ulo mo. Kaya kung ako sa'yo, makipaghiwalay ka na dyan sa boyfriend mo. Kung di ka makikipaghiwalay, walang kasal na mangyayari. End of story. Natigilan ang dalaga at hindi ko napigilan mapangisi. Yeah, I know. I won. Loko-loko lang ako pero madilim din ang bibig ko. I get it. Kinuha nito ang cellphone, nag-type doon. Hindi ako chismoso pero dahil nasa harap ko siya, kitang-kita kong tinatype niyang message doon sa boyfriend niya. Love, yun pa ang nakasave na screen name? Elias, we need to break up. I'm engaged. I am so sorry for not telling you sooner. Matapos itong isend iyon, hinarap nito sa akin ang cellphone nito para ipakita na nag-send na yon. Happy? Sarcastic ko nitong sabi. Not yet. Maagap kong sagot. May kailangan ka pang ipangako sa akin. Napabaga si Fiang ng hangin, halata mong iritable. Ano na naman? May trust issues kasi ako, kaya kahit na nag-text ka na dyan sa boyfriend mo, nararamdaman kong one of these days baka makipagkita ka pa rin sa kanya. Ngayon palang babalaan na rin kita, oras na mabalitaan ko. O may makapagsabi sa akin na nakita kayo, magpakasal ka sa pari mag-isa mo, you got it? Muli ko siyang tinalikuran. Teka! Papasok sana ako ng sasakyan nang bigla kong may naalala nang humarap muli ako rito. Unblock me sa lahat, number ko pati social media. Grabe ka, hindi pa ka nga kita na-follow, binlock mo na agad ako. Bahagya akong natawa. Sige na, pumasok ka na sa sasakyan mo. Iyahatid na kita sa inyo, kukonvoyan kita. Hindi na kailangan. Maagap kong sambit dahilan, kaya natahimik ito. Huwag ka nang makulit, Fiang. Ngayon pa lang, sanayan mo ng sumunod para magkasundo tayo. Bago ko talikuran ng dalaga, isang matinding irap ang ipinuko nito sa akin. Napangisi ako habang pinagmamasdan ko siya, naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan. Pansin ko ang natural na pag-indayog ng kanyang balakang sa bawat hakbang. Makalipas pang ilang sandali, kung kailan malapit na kami sa kanila, ay ang kasunod ng pagtunog ng cellphone ko. Napangisi ako na sagutin ang tawag ni Fiang. Hi, goddess. Bungad ko rito. Malapit na ako sa amin. Pwede ka nang umuwi. Huwag mo na akong sundan. Bye. Teka. Di na ako nakaapila pa dahil naputol na ang tawag.
Napabuntong hininga ako na ibaba ko ang cellphone at tinanaw ang sasakyan ng dalaga na papalayo na ulit. Di mo lang ako inimbita, kahit pinagtimpla man lang sana ako ng pakape. Nabaling ang tingin ko sa bulaklak na nasa shotgun seat. Napailing ako na malimutan kong iabot kay Fiang. Aha! Napangisi ako bigla sa naisip ko. Sa ayaw at gusto mo, pakakapihin mo ko. Fiang's POV. Pagdating ko sa bahay, sinulubong ako ng isa sa maid namin, si Agnes. Tinanong niya agad ako kung gusto ko ng kape dahil nakasanayan ko na nagpapatimpla kapag umuwi. Black coffee, no sugar. Ani ko rito habang nakasunod pa rin sa akin. Wala pa ba sila? Ibig kong sabihin yung mga kapatid ko, pati na rin si daddy at ang madrasta ko. Wala pa po, ikaw pa lang dumating. Umiba agad ako ng direksyon. Imbes bakit sa hagdan para tunguhin ang kwarto ko, lumiko ako papunta ng kusina. Kung wala pa sila, ipaghanda mo na ako ng hapunan. Mauna na akong kumain para maaga makapagpahinga, masama ang pakiramdam ko. Sige po ma'am, agad na tong kumilos. Ang totoo, ayokong sumabay sa kanilang kumain. I preferred eating alone. Whenever we were at the dining table together, there will always some argument. Lalo na nagalit ang madrasta ko at sumasali naman ang tatay ko. Naririndi ako sa ganun kaya't mas prefer kong kumain mag-isa. As I step into the kitchen, nilapag ko ang bag ko sa upuan sa tabi ng mesa. Huminga na malalim. The day had felt like I'd been holding my breath the entire time. Pag-upo ko, agad kong chinek ang cellphone ko. Ang dami kong missed calls mula kay Elias at may reply rin to sa akin mula sa text ko sa kanya kanina na nakipag-break ako. From Elias. Love, what's happening? Anong engage? Kanino ka engage? Naguguluhan ako sa'yo. Mag-usap tayo, please. Sagutin mo ang tawag ko. Bumuntong hininga ko. I was about to reply to him nang tumunog ang doorbell. Sakto rin lumapit sa akin si Agnes para ihain ng pagkain at kape ko, kaya binaba ko muna ang phone ko sa gilid ng mesa. Tsaka ito humakbang palayo para i-check kung sinong dumating. Makalipas ng ilang sandali, narinig ko na ang yabag ni Agnes pabalik. Pero this time halatang may kasama ito dahil dinig ko rin ang footsteps na tila mabigat at halatang yabag ng lalaki. Nang malapit na sila, agad akong lumingon sa direksyon nila at laking gulat ko dahil kasama ni Agnes ang unggoy, si Indigo, na nakangisi habang may hawak na bouquet ng bulaklak. Para ako natauhan bigla, halos mabilaukan sa kinakain ko. What are you doing here? Mabilis kong bungad kasabay ng pagtayo sa upuan. Ang ngiti ni Indigo may halong kalokohan at parang masayang masaya na naabutan akong hindi handa. Good evening. Bati pa nito na parang wala lang. Nakangiti pa rin habang inaabot ang mga bulaklak. Naisip ko lang pumunta at mag-hi sa'yo. Napakunot ang noo ko at pilit kinalma ang sarili. How did you get in? I asked, my voice sharper than I intended. Tumingin ako kay Agnes. Bakit mo pa tinutuloy yan? Bahagyang nataranta si Agnes dahil kabisado niya na ako magalit. Ma'am, kasi sabi niya fiancé mo siya. Agnes was just being polite. Besides, hindi ako pumunta rito para lang maiwang nakatayo sa labas. Tumawa to ng bahagya and seemingly enjoying himself. Di ko alam kung matatawa ako o maiinis sa itsura nito eh. Di ko rin alam kung paano magre-react. Tumingin ako kay Indigo, hindi sigurado kung ano ang sunod kong gagawin. He's so confident, so certain of himself, and right now, it annoyed me more than ever. Pinilit kong i-compose ang sarili ko, umayos at pinag-cruise sa mga braso ko sa dibdib. Dapat ka nang umalis. Sa wakas, nagawa kong sabihin, pinanatili kong aking noo bilang matatag hanggat maaari. Salamat sa bulaklak, but I'm not in the mood for visitors. Sabay balik sa pagkakaapo at maling harap sa pagkain ko. Indigo just chuckled softly and replied, why so cool? Parang gusto ko tuloy ng kape na uminit-init naman ang pakiramdam ko. Nagulat ako sa biglang pag-upo nito sa upuang katabi ko at kinuha ang kape ko. Diretsyong dinala sa bibig niya para higupin. Ah, ano ba yan? Ang pait na, ang tabang pa. Wala ba kayong asukal? Napailing ako saglit at napairap na humarap sa kanya. Bakit ka nakikialam kasi nang hindi mo naman kape? Paano kung may laso niyan, edi bumubula na yung bibig mo? Sarkasik akong sagot sa kanya. Tsaka namimili lang si Agnes ang bisitang titimplahan ng kapeng matamis. Kapag mapait ang mukha ng bisita, mapait din ang kape. Ganon? Nilapag nito yon muli sa harapan ko. Sige, kapag ikaw ang pumunta sa amin, iced coffee ihahain ko sa'yo. Yung sinlamig mo. It's fine. I love ice. Nginisihan pa ako nito habang nakatitig sa akin.
Nakatukod ang isa niyang siko sa mesa at nakapatong sa nakaikot nitong kamay ang mukha habang nakangiti. Ma'am, pagtitimpla ko po ba si Sir Indigo ng kape? Hindi pa man ako nakakasagot, inunahan na ako ni Indigo. Wag na, Agnes. Makita ko lang si Fiang para na rin ako nagkape. Ang pait eh. Siguradong di rin ako makakatulog dito mamayang gabi. Sirutan ko to ng tingin habang salubo ang kilay ko. Ito naman nakangising tumayo sa kinaupuan nito. Mauna na ako. Tsaka ko na lang imimit ang parents mo at mga kapatid kapag hindi ka na nakabusangot. See you around, Fiang. Ewan pero naiinis ako sa kanya eh. Ika-4 na beses pa lang namin itong pagkikita ngayon. Una, nung kasal na isa kong kakambal. Pangalawa, nung dinner. Pangatlo, nung engagement namin at ngayon. Pero feeling nito sobrang close na namin. Makalipas ng 1 linggo. I sat in my office, staring at the screen of my cell phone. My heart's feeling heavy as I read my father's message over and over again. Bawat salita umaalingaw sa aking isipan. Pumunta ka sa bahay ng mga Azuma mamayang gabi para maghapunan. Inimbitahan ka nila. Be there at 7 p.m. Huwag mo kaming ipapahiya. Even through text, I could feel the coldness in his tone. Dinig ko rin ang boses ni Daddy sa isip ko with a threat na hindi nito kailangan i-spell out dahil alam ko na. Alam ko rin hindi ko kayang sumuway. Napabuntong hininga ako at mariing pumikit. Nagdadalawang isip dahil ngayong gabi, I was supposed to meet with Elias. 1 week nang lumipas mula nung nakikipaghiwalay ako sa kanya at nakiusap siya sa akin na magkita kami para paliwanag kung ba't ako pumayag sa lahat ng to, kung bakit ako di nagpaalam na maayos. Kailangan kong sabihin sa kanya ang buong katotohanan kahit hindi ako siguradong maiintindihan ito. Muli kong dininat ang mga mata ko, tinuon ang atensyon sa screen ng phone ko. Naroon pa rin ang text ni Daddy. Kapag hindi ko siya sinunod, I knew what would happen next. I had seen my father's anger before. Alam ko gaano kasakit ang kamay niya kapag tumama to sa balat ko. Alam ko rin paano siya magagalit, kung paano siya maaaring magbanta, at kung gaano kalubha ang mga pagbabantang iyon. Napabuntong hininga ako bago nagdesisyon na mag-type ng message kay Elias. Pakiramdam ko'y may suot akong kadena na hindi ko madaling masisira. I'm sorry, Elias. Something came up. Baka hindi ako makaabot ngayong gabi. Matapos ko isend ang message ko sa kanya, tumuyo ako sa upuan para iligpit ang mga gamit ko, para mag-ready na rin sa pagpunta sa bahay ng mga Azuma kahit labag na labag sa loob ko. When I arrived at Azuma's house na tila mansyon sa laki, I was surprised to see the tall, massive gate open automatically. It moved silently and smoothly, a sign that my car's plate number was already registered in their system. Kahit ngayon pa lang ako nakakarating dito sa bahay nila. The security here was extremely tight, tulad din sa mansyon ng mommy ni Indigo. Natigilan ako nang tila handa sila sa pagdating ko. Sino kayo nag-register ng plate number ko dito? Si Indigo? I drove in, hearing the loud crunch of the gravel under the tires as I made my way through the front yard. Matapos pumarada, bumaba ako pero muntik akong matapilok sa batong nagsisilbing pampaganda sa front yard. Naramdaman ko ang pagdiin ng takong sa graba. Dahil sa inis, sinubukan kong humakbang na matatag. Ngunit ang aking takong naipit sa mga bato. I muttered a soft curse under my breath. OMG! Naramdaman kong pag-iinit ng mukha ko. Di lang basta sa inis but because I sensed someone was watching. Nang lumingon ako sa gawing main door, naabutan kong nakabukas ng bahagya ang pinto. Nakasilip sa akin si Indigo. May amused look sa mga mata nito habang pinagmamasan akong nagpupumiglas. Tila hindi nito napigilan ang matawa, halatang natutuwa sa aking kamalasan. Pesting to? Sa halip tulungan ako, tatawa-tawa pang animal na parang naaaliw na hindi ako makausad dahil sa mga bato. You need a hand? He asked, his tone teasing. Obviously entertained by the sight of me losing my balance in a place where I was composed and supposed to appear graceful. Nakahakbang ito ngayon palapit sa akin, ngunit imbes sagutin ang tanong ko, umirap lamang ako. But I wasn't prepared for what he did next. In one swift motion, he closed the distance between us and scooped me up into his arms like we were some newlyweds. Anong ginagawa mo? Reklamo ko agad, feeling my face heat up with a mix of embarrassment and anger. Tinilog ko ang balikat nito pero hinigpitan niya lang hawak sa akin. Walang kahirap-hirap, binuhat ako na parang wala lang dito. Saving you from a disaster. Natatawa nitong sagot. Mamaya niyan, madisgrasya pa paa mo dyan Di ka makakalakad sa altar sa kasal natin. And besides, it's kind of fun.
Practice ko to sa pagbuhat sa'yo sa araw na dadalhin kita sa honeymoon suite natin. Fun? Bulalas ko. Pakiramdam na lubos na nahihiya. Ibaba mo ko, Indigo. This is ridiculous. Bahagya niya akong tinawanan habang papasok kami sa loob ng bahay nila. Kabata ko dahil baka makita kami ng pamilya niya sa gantong sitwasyon at ano pang isipin? Nope, not yet. I think I like holding you like this. Ang kanyang boses may mapaglarong tono, ngunit may iba pa sa ilalim nito, bagay na nagpaikot-ikot sa tiyan ko. I hated that he always seemed to know how to get under my skin. At higit sa lahat, kinasusuklaman ko kung paano kong pinagtaksila ng katawan ko, kung paano ang bilis ang tibok ng puso ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan.